Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Salamat, Lucy. Magandang gabi rin. Bali, Lucy, nagsimula yung pagkustodiya ng Senado bilang institusyon, protective custody sa mga testigong yun. Nung pakikiramay ko sa pamilya ni Kian, ay sinabi nila na natatakot sila para sa kanilang seguridad at yung mga testigong ito na lumapit sa kanila para tumulong sa kanilang laban para sa hustisya kay Kian. Doon nagsimulang mag-extend yung office ko at iba pang mga institusyon hanggang sa yung buong Senado na bilang institusyon sa susing tulong ni na Public Order Committee Chairman Ping Lacson at Senate President Coco Pimentel. Ang inilalaban namin dito, Lucy, ay nandun na rin sa intent ng dalawang Senate resolution na dinidinig ng Public Order Committee na tignan, pangunahin ang pagpatay kay Kian, pero tignan din yung libo-libo nang napapatay sa marahas na gera kontra drogang ito ng administrasyon, pati sa konteksto ng mga polisiya o policy pronouncements na naglikha nitong environment ng patayan at saka impunity. So hindi tumitigil ito kay Kian, yun ang punto ninyo? Hindi po tumitigil kay Kian at sa kaso ng pagpatay sa kanya, hindi tumitigil dun lamang sa yung teoryang gawa-gawa lang ito ng ilang mga abusadong pulis. Dapat tignan din po sa antas ng policy environment na inilikha at pati ng mga responsableng opisyal ng pamahalaan. Pati po si Presidente na sa kanilang mga pananalita ay naglikha sila ng ganitong klima. Nire-respeto ko, Lucy, yung desisyon ng mga magulang ni Kian na pumunta kay Presidente at tiwala pa rin sa kanya. Ang nakalulungkot lang siguro ay sa dinami-dami ng mga napatay na sa marahas na war on drugs ng pamahalaan at kabilang dito ay mga bata at kabataan din tulad ni Kian ay ngayon lang nagawa ni Presidente na makiramay. Well, pero gayon pa man ay ipagpapatuloy po natin ang laban para sa hustisya para kay Kian at para din sa lahat ng mga nabiktima pa. Itutuloy din yung paniningil ng accountability ng lahat ng may sala. Marami pong nasasalamin at dapat pakiramdaman na damdamin ng mamamayan. Kahit pa po halimbawa sa mga recent survey results na lumalabas, kabilang nga po dyan yung binanggit nyo ngang mataas pa rin di umano'y suporta, pag-aproba o pagtitiwala sa kanila. Pero kasabay din yan yung mga sentimiento na natatakot, ang karamihan din na sila o kanilang mga pamilya ang maging sunod na biktima ng extrajudicial killings. Siguro na pulsuhan po natin yung pagdadalamhati ng mamamayan kasama ng pamilya ni Kian at yung galit ng mamamayan kung bakit humantong sa ganito. At tingin ko, lampas na yan sa usaping politika eh. Baka itong pagpatay kay Kian ay talagang isang maliit ba o malalim at simulang pagbabago sa pagtingin ng publiko dito sa marahas na gera kontra droga. Well, ilang beses din, Lucy, na mismo ang iba't ibang sangay ng pamahalaan ay nagsabing mayroong naganap na extrajudicial killing sa mga partikular na kaso. Yung finding po ng NBI dun sa pagpatay kay Albuera Mayor Espinosa sa pamumuno ni Superintendent Marcos, finding nila nung simula at sinimulang i-uphold ng Justice Department na premeditated. Finding din po ng Senate Committee on Public Order na yang pagpatay kay dating Mayor Espinosa ay isang kaso ng extrajudicial killing. At palagay ko kaya naudyok ang buong miyembro ng Senado na maghahain ng resolusyon para sa inquiry dito sa pagpatay kay Kian ay dahil may pagtingin na extrajudicial killing ito. Dahil nakalimita lamang ito sa law enforcement at kung ganyang nag-iisa lamang ang approach ay nangyayari nga itong mga paglabag sa karapatang pantao at saka sa due process or equal application of the law. At palagay ko yung isang posibleng lumitaw na finding o recommendation sa ganitong mga inquiry ay yung pagbibigay daan sa mga alternatibong
pamamaraan ng pagresolba natin sa problema sa addiction sa mga illegal na substances. Halimbawa na lang yung sinusulong naming barangay-based na public health-oriented rehabilitation and treatment program. So hindi lamang law enforcement, kundi kombinasyon ng public health, law enforcement at saka justice. Actually, Lucci, minsan nang sinuspende ng administrasyon at ng PNP yung kanilang nung mga unang oras ng araw na yun, kaagad may pumasok na mga anecdotal evidence na biglang bagsak sa zero yung body count, pati sa mga vigilante killing. So, isang dramatikong patunay na talagang may direct correlation dun sa ganyang stilong marahas, law enforcement focused lamang na approach sa problema natin sa illegal na droga at yung dami o taas ng bilang ng mga napapatay. Actually, Lucci, minsan nang sinuspende ng administrasyon at ng PNP yung kanilang Oakland double barrel. Nung mga unang oras ng araw na yun, kaagad may pumasok na mga anecdotal evidence na biglang bagsak sa zero yung body count, pati sa mga vigilante killing. So, isang dramatikong patunay na talagang may direct correlation dun sa ganyang stilong marahas, law enforcement focused lamang na approach sa problema natin sa illegal na droga at yung dami o taas ng bilang ng mga napapatay. Dahil institutional approach yung gusto ko at gusto namin sa Senado sa pagresolba ng mga problema, ina-appreciate ko pa rin na sa kabuuang anti-drugs campaign ng gobyerno, ang PIDEA ang siyang coordinating body at ang susing implementing body on the ground ay yung National Police pa rin. Kaya nga masakit talagang humarap sa ganitong mga kaso na mga kapulisan mismo ang directly implicated dun sa mga partikular na kaso ng pagpatay. Ang tagal nang nagsusulong tayo, Lucci, ng mga security sector reforms para makamit yung pangarap o yung vision ng isang national police na sabi nga sa PNP law noon, national in scope and civilian in character, reformed, professional, talagang pinagkakatiwalaan at pinagpapalagayan ng loob ng mamamayan. So, baka hindi rin lang quick fixes tulad ng ipalit ang PNP para sa ibang ahensya sa implementasyon. Pero seryosohin talaga yung paglinis ng hanay ng PNP, pagpasok ng fresh blood, more of the best and the brightest sa hanay ng ating kapulisan, at saka yung pagsulong ng mas community-based law enforcement na kung particular sa anti-drugs campaign, hindi lamang focus dun sa demand side, kaya't pa na yung mga maliliit na suspected pa lang na users o pushers ang karamihang nabibiktima dito sa madugong war on drugs. Pero mag-focus din sa supply side, yung mga totoong malalaking players sa illegal drugs na negosyo dito sa ating bansa. Well, from the start, kung ano yung desisyon ng mga testigo at yung mga pamilya nila, pati yung pamilya ni Kian ay ginalang ko at sinunod po namin yan. Yung mga testigo na nasa protected custody pa ng Senado ay, gaya ng nabanggit ko kanina, laan na magbigay ng kanilang testimonya sa Senado sa susunod na pagdinig. At sa lahat ng pagkakataon ay malayang makapag-interview sa kanila ang DOJ o sino pa mang ang PAO at sino pa mang. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.